morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trop. So ngayong araw na to, mapapansin nyo, mukha ng gubat itong ating growing area. Tinubuan na ng mga fern, damo at kung ano-ano pa. Madumi ang tray at wala sa ayos, no? Pero nalinisan na ng wife na, yung wife ko yung growing area na to. Kaya mas madali nang kumilos ngayon. At marami rin talagang namatay sa mga halaman ko dahil sa init ng panahon at pangalawa, mataas na minerals ng tubig at walang maintenance. So hindi lang kayo yung nakakaranas ng ganitong klase ng mga sitwasyon, pati ako kapag tayo ay nabibisi sa ibang bagay. So ngayon, dahil nga matagal tayong hindi nakapag-maintenance dito sa growing area, ay magkakandak tayo ng umpisa ng maintenance. Ano ba yung maintenance na sinasabi ko? May maintenance rin pala sa pag-aalaga ng mga halaman. Meron po. Isa po doon yung pagtatanggal ng damo sa inyong mga growing medium. No, hindi kayo makapagpatubo ng maayos ng isang halaman kung puro mga ibang halaman yung kumbaga nagpo-proliferate o yung nagtatribe doon sa inyong pinagtaniman. Tulad na ng halimbawa nito, halos hindi ko na makita yung tinanim kong halaman dito dahil tinubuan na ng sandamakmak na damo. No, in other cases, no, kung hindi naman kayo maarte at wala kayong tanim dito, pwede yung hayaan na tumubo yung mga ganong klase ng halaman. No, kasi it filters also the air, no, at ang ganda rin naman ng greenery nila, di ba? Kung tatanggalin nyo. Pero sa in our case, ang ating inaalagaan ay carnivorous plant. So hindi, wala dapat na ganito. No, ganitong klaseng halaman. No, so kaya tatanggalin natin sila. No? At kung pwede nating ilipat na lang to sa ibang paso, gagawin natin. No, pero no, parang may ano tayo, no. Kailangan natin magtanggal ng mga damo sa paligid kasi kung hindi, ganyan nangyayari ganyan. So, ayan, no, si Samsam tutulungan tayo kung paano magtanggal ng damo. So, ayun lang, bubunutin niyo lang syempre. Ayan. Ayan, bubunutin niyo lang. Kasi alam nyo ba, pag hinayaan nyo yung mga damo dito, isami dahan-dahan lang, one by one lang siguro, or ano, kasi hindi sumasama yung root system. So, kailangan yung gawin to. Alam nyo ba, may epekto rin yung pagkakaroon ng maraming ibang halaman sa paligid ng inyong growing area. At natutunan ko to doon sa aking seminar na natin ang last time. No, so may epekto, nakalimutan ko lang yung exact term, pero may epekto po yung pagkakaroon ng ibang halaman doon sa iyong growing area. No. So hindi lang yung sinasabi natin na masasakal sila dahil yung ugat ng ating mga damo ay na-invade yung lugar kung saan dapat tumutubo yung alaga natin. Hindi lang 'yon, no. Like for example, may mangga sa inyo. Mangga, puno ng mangga. So kung mapapansin nyo, sa ilalim ng puno ng mangga, walang masyadong tumutubo na halaman. Kung meron man, hindi nagtatribe tulad ng puno ng mangga. Bakit? Dahil may epekto yung tuto yung dahon ng puno ng mangga doon sa mga halaman sa paligid nila. No? So kaya no, kung talagang gusto nyong mag-thrive yung mga plants ninyo, no, bawas-bawasan nyo or ilipat nyo ng pwesto kasi sayang rin naman kung tatanggalin nyo yung mga puno or tulad nito, no, na maaring maging herbal or nakatulong rin naman sa inyo, no. So maaring gawan nyo ng paraan, no. Ayun lang naman ang sagot talaga doon. Gawan nyo ng paraan na mailalagay nyo sila sa lugar na kung saan solely sila lang yung nakatanim, no. Kasi kung paghalu-haluin nyo yung mga yan, no, hindi nyo alam kung anong magiging epekto nito sa mga plants niyo. No, doon pala sa sinabi ko sa inyo kanina, nabawa sa mangga, ang naging epekto niya kasi nagiging masyadong acidic yung lupa. So sa mga carnivorous plant, okay siya, di ba? Kaya nga iniisip ko noon nung sinabi yun nung nagturo sa amin, pwede siguro lagyan ng doon, mga nepenthes. Kasi hindi ganun sa araw, di ba, sa ilalim ng puno ng mangga.
So, sino kaya yung nakapag-try na sa inyo? Malamang yung iba sa inyo na may mga tanim na mangga dyan, ay na-try na yon na magtanim ng Nepenthes sa ilalim ng puno ng mangga, or at least maglagay ng paso ng Nepenthes sa ilalim ng puno ng mangga. Anong yung naging epekto? So, ang aking hula, no, ay baka naging maganda kasi nga may shade, no, at medyo malamig yung lugar, at sabi nga ay nagiging acidic yung lugar, ay yung lupa kung saan nababagsakan ng mga dahon ng, ito yung dahon ng mangga. Ayan. So so yun, no, pwede rin natin gamitin yon in our advantage, no, yung mga ganong klase ng effect ng mga halaman. At minsan rin nakakakita rin pala tayo ng mga insect, no, tulad na lang halimbawa ng millipedes, no, yung mga ano ba yan, yung insekto na parang nagiging sing-sing siya yung itsura niya. Meron ako nakita kaya ako nabanggit nawala lang sa paningin ko, naglakad na siguro. Ayun, ito pala, oh, sing-sing pari yan nung bata pa ako, pero malalaki dyan. Nagbibilog siya. So, hindi lang maganda to na palaruan sa bata, kasi may mga research rin na yung neto, yung parang slime na pagka naapakan mo siya, nagkakaroon ng effect doon sa balat ng bata. Pero sa mga tulad natin na medyo matitibay na yung balat, okay lang. No, tapos yung pala, no, halimbawa earthworm, okay rin yan. Ano yan? Kinain ng Venus flytrap. Kinain ng Venus flytrap. Yung kinain ng Venus flytrap, yung centipede na nahulog. Diba? So, pasensya na, ha? Centipede. At ikaw yung naging... hindi pala centipede. Millipedes yan sa amin. Ang centipede, ayun yung kumakain na pag nakagat ka, lalagnating ka. Naalala ko tuloy yung joke ni Ernie Baron hindi naman joke yun na sinasadya. Kasi hindi naman pala joke si Ernie Baron, di ba? Nung nabubuhay pa. Madalas lang ako nakikinig sa kanya. Nung nasa radyo pa si Ka Ernie. Di ba? Nagpaghahalataan na ating edad. So, nung time na yon, tinanong siya. Sabi niya, Ka Ernie, anong mas poisonous? Centipede ba? Or, tama, centipede ba o yung scorpion? Tinanong siya. At ang sagot ni Ernie Baron, para malaman mo talaga kung anong mas poisonous, magpakagat ka parehas. At bilangin mo yung araw kung ilang araw ka lalagnatin doon sa scorpion at centipede. So, yan, kumbaga dati nakakatawa na yun, ngayon parang magkikilitiin ka pa parang. So, ayan, no? So, yung mga plants, insect, no, ay, may mga positive and negative na naitutulong sa ating pagtatanim. Alam nyo ba, ito, pumasok na talaga sa amin ng, yung millipedes sa traps ng, wait lang sa amin, ibibidyoan ko lang. Ayan, pumasok na talaga sa loob. Dito, nakalabas yata sa amin, nakalabas yan. Ayun, good news, ha. Nakalabas yung millipedes. Kala ko pumasok na mismo doon sa traps. Siguro yung hind part niya yung natrap, kaya naman nakagalaw pa siya. So ito pala, etong halaman na maliit na to. Pagka dumami to, saan ba yung itsura nung marami ko na ganito. But anyway, kanina na marami yan sila. Ayan, yung mga ganyan. Ito palang halaman na to, may magandang naidudulot pala to. Pwede to sa mga masasakit na kasukasuan, tuhod, UTI, no? So para tong pansit-pansitan yung effect niya. At yun nga, antidiuretic or nakapagpapaihi to. So ayan. Pero kung gusto niyo mas sigurado na talagang para doon, ayun, pansit-pansitan. Magandang epekto yan sa katawan ng tao. So kasi yun dati, nagtuturo rin ako sa wellness, no? Ayan. Kaya medyo kabisado natin yan, yung mga ilan. Kaya pinapractice rin naman natin dito sa
Diba Sami, nakainom tayo kagabi ng bawang. Ayun, bawang at hindi mo naalala kagabi, uminom ka ng tubig na binagbabara ng bawang. Tapos chia seeds. Kasi nagising siya kagabi na umiiyak. Tapos kala ko kung ano nang nangyari sa kanya, pala masakit ang tuhod niya. So mali yung naibigay ko sa kanya. Pero maganda nun kasi sa mga herbal, no, kahit inumin mo siya na wala ka naramdaman, wala namang epekto na masama sa iyo kasi nga, ayun, gulay yan eh. 'Di ba bawang pinanggigisa yan, tapos yung pansit-pansitan nahaluan nga yung kamatis, sibuyas, ginagawang salad. So kunin nyo na lang yan sa Father of Medicine, no, na sinabi niya na let your food be your medicine and your medicine be your food, no? Kasi ibig sabihin lang noon, yung mga pagkain natin ay yung makapagpagaling sa atin. And biblically speaking, nabanggit rin yan sa Bible na promise ni God na ayun yung magiging gamot natin at pagkain. Yung nasa nature. Anyway, hopefully may natutunan kayo dito sa ating maintenance session, no, sa ating carnivorous plant na meron rin yung epekto. Ewan ko kung tama yung research nga natin ngayon para alam ko epipyatic effect yung sabi nila, epipyatic. Wait lang Ang bilis nito, nagkain naman ng leaf. Kumain ng leaf. Kumakain na ng gulay yung Venus flytrap mo. Epipyatic. Ewan ko kung tama ito. Epipyatic effect. Meron silang binanggit ewan ko kung epipyatic effect ba yan. Hindi hindi, mali. Basta ipaano ko lang sa inyo, i-share ko to kasi meron akong mga ni-record na video during seminar. Hindi ko naman pwedeng i-share yon directly sa YouTube channel natin kasi nakakayari naman sa mga resource person, no, at dun sa Bright Center kung ipopost natin directly yung kanilang mga seminar. Ang gagawin ko na lang, panonoorin ko ulit, ma-master ko, tsaka ko ibabato sa inyo. Kasi kung ipopost ko yon, hindi rin naman ako nakapagpaalam sa kanila at parang common sense lang, no, hindi mo talaga pwedeng i-post yon yung kanilang mga whole seminar. Bakit pa pupunta yung mga tao kung shinare mo na lahat, diba, sa YouTube channel? So ang gagawin ko na lang, kukunin ko lahat ng mahalaga, isa-summarize natin, tapos tsaka ko ipopost yung sarili kong video about dun sa topic na yun. Napakaganda ng mga topic na meron sila doon. Topic about sa beescape, no? Beescape ibig sabihin kung saan mo ilalagay ipopwesto yung mga bees mo at yung mga plants na itatanim mo na maaring ayun yung mga makatulong sa bees para madali silang mamuhay dun sa area mo. Sumunod, meron pa silang mga lecture about sa pest and disease, no, sa pagdating sa bees, no, ano mga problem na kinaharap dito sa Pilipinas, no, at kung ano-ano pang mga information na napakahalaga bilang doon sa beekeeper na nag-start pa lang at wala pang idea dito sa kung paano ang gagawin, at kung alam mo naman halos lahat na sasabihin ko sa inyo, maaaring hindi pa. Kasi may mga information ako natutunan na halos ngayon lang nila inilabas base sa mga research nila nito previously lang. No, kaya maaring alam mo na yan, pero yung kumbaga yung studies behind that, no, ayun na malaking talaga yung naitulong sa akin. Kasi ako rin nung una parang gusto ko talagang matuto at pumunta talaga ako doon. Pero ang dami ko talaga natutunan din sa pag-attend ng seminar. Kaya gusto ko rin talaga i-share sa inyo. At kung malapit lang naman kayo dito sa Cavite, puntahan nyo na directly yung CABSU or i-message nyo yung Bright Center sa Facebook channel nila. At nag-offer sila ng pre-seminar about basic beekeeping and advanced beekeeping, no? At ito yung free, no? At bibigyan pa kayo ng food, no, kapag pumunta kayo, at napakalamig ng air condition nila. Magdala kayo ng jacket during seminar or training. So yun lang, God bless sa inyo. At ayun, no, galiin natin na mag-maintenance dito sa ating mga halaman. Kasi parang maliit lang at maganda tignan yung maraming damo sa paligid, pero may epekto sa kanila yan. Ayan. So kaya dapat alam niyo yung tatanggalin at iiwan sa area ninyo. So yun lang, God bless and bye bye.